Babad trip na yung anak ko nito kasi kanina ko pa siya pinapalayas dahil nga nag-voice over ako. So, ang ginagawa ko ngayon is Hatyai Thai Muslim Fried Chicken. Favorite kasi ng anak ko to. Actually, favorite din namin ng family namin to sa Thailand. Tumira po kasi kami sa Thailand, kaya kung mapapansin nyo, puros Thai food yung aking niluluto. Kasi nga, nagki-cravings din po talaga kami. Nandito na po kami sa Pilipinas ngayon at hinahanap-hanap namin tong mga pagkain na to. So, para lang maalala namin ng Thailand, ayan, nagluluto na lang po ako at hinahanap ko yung ingredients na yan. So, etong Thai food na to, pangalawang beses ko pa lang siya naluto. Yung una, medyo hindi ko masyadong gusto yung lasa niya. Pero nagustuhan din ng anak ko yun. Pero ito ko talaga, as in talagang perfect. Sorry, yabang eh. So, parang feeling ko, ito na yung nagugustuhan ng Pero, pwede nyo i-change siya. Tsaka kung gusto nyo mag-google kayo ng recipe. Pero, ilalagay ko sa comment section yung recipe neto at saka sa description. So, ayun. Kwento ko lang sa inyo, 6 years nga kami doon sa Thailand. Iniwan ko yung anak ko na 3-year-old. Dumaliit pa lang siya. Now, nakakaiyak yung part na yun. Grabe, as in. Tapos, kasi for how many years or month, kami dalawa ng anak ko magkasama kasi nag-housewife ako dahil nag-resign ako sa work para maalagaan ko siya. Tapos yun nga, medyo feeling ko hindi na safe sa Thailand, sa Pilipinas. So, nagpunta ako ng Thailand. At saka, naghanap ako ng country na mabilis ko lang makukuha yung family ko. So, ayun. Nag-work ako sa Thailand as teacher. Although, hindi ako graduate ng teacher. So, yun. Sige, singit natin tong recipe na to para, kasi yung purpose naman dito para magturo, di ba? Ng recipe. So, yun. Sisingit-singit ko lang din yung kwento namin. So, pangalawang gawa ng marinade. Kasi, yung unang part, nakulangan ako na nipisan ako doon sa butter, yung sa coating niya. Kaya, gusto kong medyo kapalan yung coating ng chicken. So, ito na yung ating gagawin. For this one, dalawa na, di ba, yung aking mixture. Yung isa yung marinade. Itong una ginagawa ko is marinate. Ito yung gagawin mo para pambaba dun sa chicken. 4 tablespoon ng chicken. Mixture na po ito ng 2 beses kasi 2 beses siya ng mixture po ng ating marinade. So, 4 na tablespoon ng toyo. Papagod na kasi ako, pasensya na. So, tapos 2 tablespoon ng coriander. Nakita mo naman siya, hindi siya common na nakikita ko sa supermarket. Sa online yun talaga siya mabibili. Kasi wala pa yata nakita sa supermarket nito. And then, nilagyan ko na siya ng water. 2 cups ng water or 1/2 cup ng water. For both mixture na po yung sinasabi kong mixture to ha, kasi para madami na siya. Di na kayo umulit na katulad ko. And then, yung etong nilalagay ko, etong flour po na to, ilalagay nyo lang siya kapag iluluto nyo na siya, ipiprito na siya. So, pag marinate pa lang, tanggalin nyo po siya, hindi siya kasama. So, ang ginamit ko lang 4 tablespoon na toyo, 2 tablespoon ng coriander, 1.5 tablespoon ng sugar. Opo, may sugar po siya. Lagyan natin ng sugar. Kung pwedeng gusto niyo medyo matamis-tamis pa ng onte, gawin yung 2 tablespoon pero 1.5 lang po ang ginamit ko. And then, black pepper. Bahala na kayo kung gusto niyo medyo maanghang-anghang ng konti or gusto niyo nang hindi. Bahala kayo kung gaano kadami yung ilalagay niyo na black pepper po. And then, yun lang naman yung gagamitin mo sa marinade at saka yung water. So, bababad mo siya sa 4 hours hanggang 24 hours. Siguro pag 24 hours para medyo nanunuot na doon sa laman niya, yung sa loob yung marinade. And then, kung medyo makapal yung chicken or medyo thick yung part ng chicken na yun, try nyong i-cut para manuot naman sa loob yung lasa niya. And then, ayan na yung ginagawa ko na pagmamarinate. Alam mo, pag nasa Thailand ka, mag-i-enjoy ka sa mura ng pagkain. Mura ng pagkain, mura ng kuryente, mura ng tubig. As in. Naka-aircon ka pa ng 24 hours. So, kapatid ko nga, nagbe-bake pa gamit mainit na
nagbe-bake ng sobrang dami ng baking nun eh. Tapos yung aircon nila talagang sobrang magdamag. Pero hindi ka mag-aalala sa bill yun. So, yun talaga yung masarap sa Thailand. Maliban sa safe din. Oo. Meron din namang mga crime, pero most of the time safe din siya. So, ayan. Naglagay ulit ako ng kasi hindi nga ako satisfied dun sa butter. So, yun, isingit-sigit ko yung kwento namin, ha? Tsaka yung ating pagluluto netong, kasi medyo mahaba-haba to. So, ayun. At saka yung fruits, grabe yung prutas. 35 pesos. Sa pesos yung sinasabi ko sa'yo. Pero, siguro ngayon medyo nag-increase na kasi, na ngayon, medyo nag-increase, nagkakaroon naman ng inflation dun sa Thailand. So, at the time, lalo na pag July na part, yun, kung gusto nyo ng marami kayo makuhang fruits, 35, isang kilo. 35 pesos ha. I'm converting it to peso na. Tapos yan, nag-boil ako ng mantika. Pakuluin ang mantika. And yan yung pangatlo na ingredients na wala hindi common sa mga fried chicken na nabibili natin dito is onion. Unahin mo yung onion para yung lasa ng onion, shallots dapat actually siya. Yung onion, Tagalog ba yun? No, basta yung sibuyas sa Tagalog na maliliit. Tapos maliit lang, manipis-nipis lang din yung cut. Yun yung gamitin mo. Pero may mabibili na ito sa online ha. Pero lutuin nyo din siya para lumabas yung lasa niya. Maiwan doon sa mantika. Para pag pinrito mo yung chicken, masama pa rin yung lasa ng onion. Kasi ito yung, kumbaga ito yung nagpapalasa din, isa sa nagpapalasa din sa Thai Muslim fried chicken nila. At ang sarap kaya kainin ng at nilalagyan nila ng breading yan, kumbaga parang minsan binababad din nila yun sa marinade. Hindi ko na sinama sa marinade yan. And yan. Piniprito na natin siya. Para manuot yung lasa ng onion, ha? Basta yung onion yung uunahin niya dito sa Thai fried chicken na to. Pagpasensya nyo na yung kawali. Paborito ko yung kawali na yan eh. Kahit na nangingitim-ngitim na. Yung mga kawali kaming maayos, pero ito talaga yung paborito ko. So, ayan. And then, yun nga, tumira kami sa Thailand and nag-aral yung anak ko doon for hanggang grade 4 yata. Yun, nag-enjoy naman kami. Sa international school kami doon ako nag-work, tapos doon din nag-aaral yung anak ko. And, masaya naman ako doon. Kaya lang, alam mo yun, medyo parang na-stress din ako. Kasi gusto ko kasi talaga mag-business eh. Kaya yun, umuwi kami sa Pilipinas. Ayan na yung ating naprito. And then, ayan. Medyo dark siya ha, dahil sa toyo. Hindi dahil sa sunog siya. Pero masarap talaga siya. And then, sana ma-enjoy nyo and try nyo gawin to sa mga bahay nyo. And, tikman ng anak nyo.